Kaibigan, minsan ba ay naisip mo kung gaano kasarap mabuhay sa isang maliit na baryo kung saan lahat ng tao ay magkakakilala, kung saan ang bawat kanto ay may kasaysayan ng ating pagkabata, at kung saan tila ligtas ang bawat gabi dahil may mga ilaw ng lampara at mga halakhak mula sa kapitbahay. Sa baryong San Isidro, ganoon ang takbo ng buhay, tahimik, payapa, puno ng alaala. Ang mga bata ay naglalaro ng luksong tinik sa gitna ng daan. Ang matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, habang ang mga aso ay humahabol sa mga bisikleta na dumaraan. Para bang walang masamang pwedeng mangyari sa ganitong lugar. Ngunit, gaya ng sinasabi ng matatanda, ang katahimikan minsan may tinatago. At sa San Isidro, mayroong isang lihim na nakabaon sa lupa, isang kwento ng isang pamilya na nawala ng walang paalam, isang gabi ng unos na hindi na muling nakalimutan ng hangin. Lumipas ang 9 na taon, nakalimutan na ng karamihan, ngunit ang lupa ay hindi kailanman nakalilimot. Isang araw, sa isang payak na pagsisikap na magtayo ng palaisdaan, isang lalaki ang nakatuklas ng bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Isang matigas na bakal sa ilalim ng lupa, malamig at mabigat, at sa loob nito, isang bangungot na matagal nang nakatago. Kaibigan, hindi ito katang-isip. Ito ay isang kwento ng isang baryo na nabalot ng takot, ng mga sikreto na pilit ikinubli, at ng kasamaan na minsan ay nagkukubli sa anyo ng isang kapitbahay na may ngiti sa labi. Kung sa tingin mo ay dapat marinig ng iba ang kwentong ito, samahan mo kami hanggang dulo. Dahil ngayong gabi, muli nating bubuksan ang kabanata ng isang kasong binalot ng katahimikan. At baka sa bawat salita, ikaw mismo ang makaramdam ng bigat ng katotohanang matagal nang nakabaon sa lupa ng San Isidro. Sa baryong San Isidro, may isang pamilyang kinikilala ng lahat bilang huwaran ng kasipagan at kabaitan, ang pamilyang Reyes. Si Andres, ang ama, isang magsasaka na halos buong buhay ay ginugol sa lupa. Tuwing umaga, siya'y gigising bago pa sumikat ang araw, tanga ng araro at punong-puno ng pag-asa. Ang kanyang mga palad ay makapal at magaspang, ngunit sa likod nito'y puso na handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Si Elena, ang ina, isang babaeng tahimik ngunit matatag. Sa bawat hapagkainan, siya ang unang bumabangon at huling umuupo. Ang kanyang tinig, bagamat banayad, ay laging nagbibigay ng ginhawa. Kapag may kapitbahay na nangangailangan, siya ang unang kumakatok dala ang pagkain o gamot. 3 ang kanilang anak, masayahin, maingay, at puno ng pangarap. Ang pinakamatanda, si Rafael, 10 taong gulang, nangangarap maging guro. Ang sumunod, si Isabel, 8 taong gulang, mahilig gumuhit sa pader gamit ang uling. At ang bunso, si Mateo, 5 taong gulang, laging nakasiksik sa kanyang ina at hindi nawawala ng laruan na yari sa kahoy. Kasama rin nila ang mga magulang ni Elena, si Lolo Ben at Lola Rosa, matatanda na ngunit malalakas pa ang alaala ng kanilang kabataan. Lagi silang nakaupo sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga apo na naglalaro sa harap ng bahay. Ang kanilang tahanan ay isang payak na kubo na yari sa kahoy at pawid, ngunit puno ng tawanan at pagmamahalan. Sa tuwing pista ng baryo, si Andres at Elena ay laging handa para sa mga bisita, kahit limitado ang kanilang pagkain. Basta't sama-sama, laging may kasayahan, ang wika ni Elena. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, may mabigat na pasaning hindi napapansin ng iba, ang kanilang utang. Upang mapanatili ang kanilang lupain at mapag-aral ang mga bata, napilitang mangutang si Andres. At doon, unti-unting lumapit ang anino ng trahedya. Wala pang nakakaalam, ngunit ang kasayahan ng pamilyang Reyes ay bilang na ang mga araw.
Dahil sa isang gabing may unos, ang kanilang pangalan ay mabubura sa baryo at ang tanging iiwan ay mga bulong ng takot at isang lihim na itatago ng lupa sa loob ng 9 na taon. Noong gabi ng Mayo 27, 2014, dumilim ang langit ng San Isidro na para bang may nagbabadya. Ang hangin ay mabigat at ang mga ulap ay naglalakihan. Tila ba may dalang lihim na hindi kayang ipagtapat ng sinuman. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong ng mga bahay ay tila binabayo ng libu-libong bato. Ang ilaw ng mga poste ay kumikislap-kislap at ang mga aso sa paligid ay walang tigil sa tahol. Sa bahay ng pamilyang Reyes, lahat ay dapat sana'y mahimbing na natutulog. Ngunit ayon sa ilang kapitbahay, may mga kakaibang tunog na narinig mula sa direksyong iyon. Isang kapitbahay ang nagsabi, parang may kumalabog, pero inisip kong baka nahulog lang ang isang sanga ng puno. Isa pa ang nagkuwento, may ilaw na tila mula sa flashlight, kumikislap-kislap sa may bakuran, pero sino ba namang lalabas sa gitna ng ulan? Ngunit ang lahat ng iyon ay binaliwala, sapagkat sa baryo, normal na ang mga tunog ng ulan, ang mga kaluskos ng hangin at ang mga kwento ng gabi. Kinabukasan, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa San Isidro. Ang bahay ng mga Reyes ay sarado. Walang apoy sa kalan, walang halakhak ng mga bata, walang yapak sa bakuran. Dumaan ang isa, kumatok, walang sumagot. Dumaan ang dalawa, sumilip sa bintana, madilim ang loob. Sa mga sumunod na araw, usap-usapan na baka lumuwas na sila papuntang Maynila. Siguro tumakas dahil sa mga utang. At sa loob ng linggong iyon, formal na isinara ng lokal na pulisya ang kaso. Sa isang pirasong papel, isinulat lamang, Missing Family, Possible Voluntary Disappearance Due to Death. Walang naghanap ng dugo, walang naghukay ng lupa, walang nagtanong kung bakit walang kahit isang gamit ang nawala sa kanilang bahay. At gaya ng ulan na unti-unting humupa, ang pangalan ng pamilyang Reyes ay nabura sa alaala ng karamihan, ngunit hindi sa lupa, sapagkat ang lupa mismo ay naging kanilang libingan at ito'y maghihintay ng halos 1 dekada bago muling magsalita. Lumipas ang 9 na taon. Ang alaala ng pamilyang Reyes ay halos burado na sa isip ng mga taga San Isidro. Ang bahay nila unti-unting gumuho sa kalumaan, natakpan ng damo at mga gumagapang na baging. Para bang ang buong baryo ay nagdesisyong kalimutan na lamang ang kanilang pagkawala. Ngunit ang lupa hindi kailanman nakakalimot. Noong isang umaga ng 2023, si Mateo Cruz, isang magsasakang nasa edad 50, ay nagpasya na gamitin ang 2 ektaryang lupa sa likod ng kanyang bahay upang magtayo ng isang palaisdaan. Sa kanyang isipan, ito'y simpleng pangarap lamang, mag-alaga ng tilapia upang dagdag kita para sa pamilya. Maagang nagsimula ang hukay. Ang mga trabahador, pawisan at pawid ang sombrero, ay masiglang nagbabanat ng buto. Ang ingay ng makina ng backhoe ay umaalingaungaw sa buong paligid. Ang pulang lupa ay lumilipad sa hangin, tumikit sa mga dingding ng lumang kubo. Ngunit bandang tanghali, nang bumaba ang pala ng makina ng halos 2 metro sa ilalim ng lupa, isang tunog ang umalingaungaw na nagpatigil sa lahat. Klang! Isang matalim at malamig na tunog ng bakal na tumama sa bakal. Sandali! May matigas dito, sigaw ng operator. Agad lumapit si Mateo. Kinuha ng mga trabahador ang pala at sinimulang hukayin ang paligid. Ilang minuto lang, isang malaking bilog na bakal, kasing laki ng maleta, ang lumitaw mula sa lupa. Makintab ito sa ilang bahagi, ngunit kalawangin at may kakaibang butas sa gilid. Parang baul, baka may laman na kayamanan, biro ng isa. Ngunit bago pa sila makangiti, isa na namang bilog ang lumitaw at isa pa.
At isa pa, sa loob lamang ng isang oras, 7 bakal na bilog ang nakahanay sa iisang hukay. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang mga trabahador, kanina'y masigla, ngayoy tahimik at nangingilabot. Para bang may presensyang hindi maipaliwanag na bumalot sa paligid. Nararamdaman ni Mateo ang malamig na pawis sa kanyang batok. Sa kanyang dibdib, may kaba na tila hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ito kayamanan, hindi ito baul, ito'y tila mga kabaong na nakabalot sa bakal. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang tawagan ng pulisya. Hindi niya alam, ang simpleng pagnanais na magtayo ng palaisdaan ay magiging susi upang muling mabuksan ang isang kwentong matagal ng pilit na ikinubli ng buong San Isidro. Mabilis na kumalat ang balita. Ilang minuto matapos ipatawag ni Mateo ang mga awtoridad. Dumating ang 2 mobile ng pulis, kasunod ang forensic team. Ang paligid ay agad na nilagyan ng dilaw na police line. Ngunit kahit pinipigilan, unti-unting dumarami ang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa may gilid ng bakod. Ang 7 bilog na bakal ay nakahilera sa lupa. Mabibigat, malamig at tila nagbabantang may masamang laman. Ang hangin ay naging kakaiba, makapal, mabigat, parang may bumabalot sa dibdib ng bawat naroon. Buksan natin, utos ng hepe ng pulisya na si Kapitan Dario Alvarado habang pinagmamasdan ng mga bilog na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit ang forensic technician. Dahan-dahan niyang inilagay ang makina ng pamutol. Euchin indis kisewan bodi pa debar pigidum sa espadio but pikinon de sibu ada debar sen po ekuber na pampaw pig sa panpar. Dasa sa humaminaw na stand work sir more sa may dispetididadics and diskispitas diskispestatic it's their territory bedisopafo. Ito balik as a spider may brando best bot perpartik na dito rin kifing per kanata rin ibas dispetavais per stiper chin burathi ni pa rin di ba sa putip kind of indesasting to bas cities will say take a step as a metum step piece and burst state tas per sin burst state as brand in bread is earning house for a for the person in does not isa tating marine trace per stand in printed abruptly ni outer source run and prepare per burner kipun the break stakes per tipun di per stick times per stakes per the first spice the first rate was it the burst or per makes sense shit at first this shop is in the snake and if the brand is first the summit the panel burst and burning burst and brand river for sick way but as is it make it is this up the runner space in the run of the in the running turn is per burst and the run of running step of the is first is run burst and gas is some storage in the nine or starting to come turn around mr ticket of bourbon bell authority is house per sperm restaurant burger tina na kita place domesticated per sperm per rostidas did as in Japan ditalas sumirit ang tunog ng bakal na ginugupit matinis at umaalingaw-ngaw na parang humihiwa sa pandinig ng lahat. Ang mga tao'y napapikit, napahawak sa kanilang mga tainga. Unti-unti, bumukas ang unang bilog. Mula sa siwang, sumirit ang malamig na hangin na may dalang kakaibang amoy. Mapanghi, mabaho, parang pinaghalong kalawang at bulok na laman. Isang babae sa crowd ang napasigaw. Diyos ko po! At doon, bumungad ang isang katawang nakatiklop, kulay ube ang balat. Tuyo ang laman, ngunit malinaw pang makikita ang mahahabang buhok na nakadikit sa kanyang anit. Nakasuot pa ng damit na tila damit pambahay. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang malakas na tibok ng dibdib ng bawat isa. Isang batang pulis ang napatakip ng mukha at muntik ng matumba. Ilabas siya! Mariing utos ni Kapitan Alvarado. Pilit pinapanatili ang kanyang boses na matatag, kahit nanginginig din ang kanyang mga kamay. Sunod na binuksan ang pangalawa, isa na namang bangkay, mas maliit, nakasuot ng damit na pambata. Pangatlo, isa pang bata, hanggang sa mabuksan ang 7. 7 bangkay, isang buong pamilya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Sila yon, ang pamilya Reyes. Sila ang nawawala noon. Habang inilalabas isa-isa ng forensic team ang mga katawan, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, nagkalat ng mga tuyong dahon ng puno ng mangga at tila may kasamang buntong hininga ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. At sa sandaling iyon,
tuluyang nagbalik sa alaala ng San Isidro ang isang bangungot na akala ng lahat ay matagal nang nakalimutan. Matapos matuklasan ng 7 kabaong na bakal, muling binuksan ng mga awtoridad ang lumang case file mula 2014. Ngunit nang makita ito ng mga bagong investigador, hindi sila makapaniwala. 3 pahina lamang, isinulat sa ballpen, halos walang detalye, at ang huling linya ay nagsasabing possible voluntary disappearance due to death. Walang larawan ng bahay, walang listahan ng mga posibleng suspek, walang forensic report. Parang isang kwentong isinulat lang para matapos agad. At higit pa roon, may isang mahalagang detalye na binasura. Si Aling Teresa, isang matandang kapitbahay, ay nagbigay ng pahayag noong gabing iyon. Sa kanyang sulat kamay na salaysay sinabi niya, "Mga bandang 2:00 ng madaling araw, sa gitna ng malakas na ulan, nakita ko mula sa bintana ang liwanag na parang flashlight sa likod ng bahay ng mga Reyes. May narinig din akong parang tunog ng mabigat na bagay na ibinabagsak at amoy na parang dugo. Natakot ako kaya hindi ako lumabas, ngunit noong panahong iyon, hindi pinaniwalaan ang kanyang kwento. Bakit? Dahil si Aling Teresa ay kilalang dumaranas ng depresyon at pagkabalisa matapos mamatayan ng asawa. Sinabi ng mga pulis noon, hindi ito mapagkakatiwalaan. Guni-guni lang ng isang matanda, isang saksi ang nagbigay ng liwanag, ngunit dahil sa kanyang kalagayan, pinili ng mga investigador na ipikit ang kanilang mga mata. At doon nagkamali ang hustisya. Kung pinansin lamang nila ang salaysay ni Aling Teresa, marahil natagpuan na ang pamilya Reyes noon pa man. Ngunit sa halip, ang buong baryo ay binalot ng katahimikan. Ang mga kapitbahay, bagamat nagtataka, ay hindi nagsalita. Sapagkat sa San Isidro may isang paniniwala, mas mabuting manahimik kaysa masangkot. At sa katahimikan na iyon, lumipas ang 9 na taon na tila walang nangyari, hanggang sa ang lupa mismo ang napilitang maglabas ng katotohanan, saan dinala sa forensic laboratory ng probinsya ang mga labi mula sa 7 kabaong na bakal. Ang bawat bangkay, bagamat halos buto at balat na lamang, ay maingat na sinuri ng mga eksperto. At mula sa kanilang pagsusuri, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumabas. Ayon sa forensic pathologist na si Dr. Salcedo, lahat ng biktima ay namatay dahil sa blunt force trauma sa ulo. Iisa ang paraan ng pagpatay, malakas, mabilis at walang pag-aatubili. Isang matinding hampas sa ulo gamit ang mabigat na bagay. Walang putok ng baril, walang lason, walang senyales ng pakikipaglaban. Isa lamang, isang martilyo. At hindi ito basta ordinaryong martilyo. Sa masusing pagsusuri, napag-alaman na ang hugis ng sugat sa bungo ay tumutugma sa isang flathead hammer, isang uri ng martilyo na karaniwang ginagamit ng mga mekaniko at manggagawang panday o welder. Lalong lumakas ang kutob ng mga investigador. Ang taong pumatay sa pamilyang Reyes ay hindi basta-bastang kriminal. Ito'y isang tao na sanay sa bakal, sanay sa bigat ng martilyo, at sanay sa katahimikan ng gabi. Habang ipinapakita ng forensic team ang resulta, naging mabigat ang silid ng pulisya. Ang mga opisyal ay nagkatinginan. Tila ba alam na nila ang susunod na direksyon ng investigasyon? Ang tanong, sino sa baryo ang may kakayahan, kasanayan, at dahilan para gawin ang ganoong klaseng pagpatay? At sa kanilang listahan ng mga pangalan, iisa ang lumutang bilang pangunahing suspek. Sa talaan ng pulisya, isang pangalan ang agad na lumitaw, Ramon Villanueva, dating manghihinang bakal at kapitbahay ng pamilyang Reyes. Ayon sa mga dokumento, si Ramon ay matagal nang may alitan kay Andres Reyes. Nangungutang siya ng 50,000 piso, ngunit dahil sa hirap ng buhay, nahirapan siyang magbayad.
Si Andres, bagamat kilala sa pagiging mabait, ay ilang ulit nang naningil at dito nagsimula ang tensyon. Isa pang nakakagulat na detalye, noong Mayo 2014, eksaktong buwan ng pagkawala ng pamilyang Reyes, nakatala sa ledger ng isang supplier na si Ramon ay umorder ng 7 bilog na bakal, parehong hugis at sukat ng mga natagpuang kabaong. Ang tanong ng mga investigador, bakit siya bibili ng ganoong dami ng bilog na bakal at bakit eksaktong 7 piraso? Matapos tipunin ang lahat ng ebidensya, inaresto ng mga autoridad si Ramon. Dinala siya sa himpilan ng pulisya. Ang kanyang itsura, payat, marungis, at tila laging pagod. Ngunit ang kanyang mga mata matatalim, malamig, at walang bakas ng takot. Sa harap ng mga investigador, tinanong siya ni Kapitan Alvarado, "Ramon, ikaw ba ang may kagagawan ng pagkawalang pamilyang Reyes?" Tahimik. Ilang segundo lamang, ngunit tila napakahaba para sa lahat ng naroroon. At sa wakas, ngumiti si Ramon, isang ngiting malamig na nakapanlalamig ng dugo at dahan-dahang nagsalita. "Oh, ako nga. Ako ang pumatay sa kanila." Nabigla ang lahat. Ang mga pulis ay nagkatinginan, hindi alam kung gaano kalalim ang aabutin ng kanyang pag-amin. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Ramon ang kanyang ginawa, isang bagay ang kapansin-pansin. Ang kanyang salaysay ay masyadong detalyado, masyadong buo, at masyadong magaan para sa isang taong nag-isa lang dapat na gumawa ang ganoong kalaking krimen. At doon nagsimula ang pagdududa. Totoo nga bang si Ramon lang ang may sala? O may iba pang nagkukubli sa dilim ng San Isidro? Sa unang tingin, tila buo at malinaw ang salaysay ni Ramon Villanueva. Isa-isa niyang isinalaysay kung paano niya pinasok ang bahay ng pamilyang Reyes noong gabing malakas ang ulan. Nasa sala si Andres, nakahiga sa banig, isang hampas nga martilyo, tapos siya. Sumunod si Elena, nagising at nagsisigaw. Pinatahimik ko rin. Nang marinig ng mga bata, nagsimula silang umiyak, pero pinatigil ko rin sila. Isa-isa. Habang nagsasalita siya, malamig ang kanyang tinig, tila ba ikinukwento lamang ang isang karaniwang araw. Ang mga pulis sa interrogation room ay napayuko, ang ilan ay napailing, at ang iba'y napapikit dahil hindi kayang tiisin ang bawat salita. Ngunit habang humahaba ang kanyang pahayag, nagsimulang mapansin ang mga investigador ang mga butas. Una, ang oras. Ayon kay Ramon, ginawa niya ang lahat sa loob lamang ng kalahating oras. 7 tao, kabilang ang 2 matatanda at 3 bata. 1 tao lang, sa gitna ng malakas na ulan, posible ba? Ikalawa, ang mga kabaong na bakal. Aniya, kinabukasan matapos ang krimen, nag-order siya ng 7 bilog na bakal, kinuha gamit ang kanyang tricycle, at sa kanya inilagay isa-isa ang mga bangkay. Ngunit ayon sa tala nga supplier, ang order ay ginawa bago pa man ang mismong gabi nga pakawala. Ibig sabihin, ang mga bakal na iyon ay inihanda na bago pa man maganap ang krimen. Ikatlo, ang taong nasa dilim. Sa dulo ng kanyang pag-amin, bigla niyang binanggit, "Habang inililibing ko ang huling kabaong, may nakita akong tao, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi nagsalita, hindi lumapit, basta nanonood lang, tapos biglang nawala, duwawala." Nagkatinginan ang mga pulis. Kung totoo ang kanyang nakita, ibig sabihin hindi siya nag-isa noong gabing iyon. Ngunit nang tanungin si Ramon kung sino ang taong iyon, umiling lamang siya. "Hindi ko nakita ang mukha, basta alam kong may kasama ako sa dilim." At sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa isip ng mga investigador ang isang mas nakakatakot na tanong. Kung hindi mag-isa si Ramon, sino ang isa pang nasa dilim?
Matapos ang nakapangingilabot na pag-amin ni Ramon, isang tanong ang hindi matanggal sa isipan ang mga investigador: sino ang taong nakita niya sa ilalim ng punong mangga? Hindi basta-basta imbento ang kanyang sinabi, sapagkat may ebidensya na nagsasabing may isa pang presensya noong gabing iyon. Sa muling pagsusuri ng mga lumang dokumento, natagpuan ang isang CCTV footage mula sa isang maliit na tindahan, 1 kilometro ang layo mula sa bahay ng mga Reyes. Ang oras, 2:45 ng madaling araw, Mayo 28, 2014. Sa malabo at maulang lente ng kamera, kitang-kita ang isang lalaking nakasombrero nga magsasaka, may daladalang tricycle na tinakpan ng tolda, at ang kanyang paglakad ay pilay kaliwang paa, bahagyang nakadapa. Hindi iyon si Ramon. Matangkad si Ramon, maliksi, at walang pilay. Ngunit ang tao sa CCTV, mababa ang katawan, mabagal ang hakbang, at malinaw na may kapansanan. Dito pumasok ang pangalan ni Nestor Salazar, isang tahimik na kapitbahay na nakatira halos 100 metro lamang mula sa bahay ng mga Reyes. Dating manghihinang bakal din siya, ngunit tumigil matapos maaksidente at mawalan ang lakas ang kanyang kaliwang paa. Kilala siya bilang isang matandang mag-isa, walang pamilya, walang kausap. Nang puntahan siya ng mga pulis, sinalubong sila ni Nestor ng malamig na mga mata. Narito na naman kayo dahil sa mga kabaong na bakal, hindi ba? Tanong niya. Tila ba alam na niya ang dahilan bago pa sila magsalita? Kilala mo ba si Ramon? Tanong ni Kapitan Alvarado. Ngumiti si Nestor, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Oh, bata pa siya nang una ko siyang makilala, nang hihiram siya nga gamit panghinang sa akin noon. Ngunit nang usisain kung may nakita siya noong gabing iyon, agad niyang sagot. Wala akong narinig, wala akong nakita. Tahimik ang mga investigador. Dahil habang sinasabi niya ito, nakita nila ang kanyang kanang kamay na paulit-ulit na pinipisil ang sariling palad, isang kilos na karaniwang nakikita sa taong kinakabahan o may tinatago. Ngunit sa kabilang lahat ng suspetsa, walang sapat na ebidensya laban kay Nestor, walang testigo, walang fingerprint, walang dokumento, kaya't muli na namang nakalampas ang isang posibleng salarin. At sa katahimikan ngang San Isidro, nanatiling gumuguhit ang tanong, kung hindi mag-isa si Ramon at kung may isa pang anino sa ilalim ng punong mangga, ilang tao ba talaga ang sangkot sa pagpatay sa pamilyang Reyes? Sa maliit na bahay na yari sa kahoy at yero, nakatago sa likod ng mga puno ang saging, doon nakatira si Nestor Salazar, payak marumi at halos walang kasangkapan sa loob. Ang katahimikan ng kanyang tahanan ay tila may sariling bigat, parang bawat dingding ay may alam na sikreto. Nang dumating ang mga investigador, nakaupo siya sa isang bangkong kahoy, hawak ang isang lumang tasa ng kape. Walang imik, walang takot, ngunit ang kanyang mga mata matatalim, tila nanlilisik, at puno ng malamig na katahimikan. Ginoong Nestor, wika ni Kapitan Alvarado, may ilang ebidensya kaming nagsasabing may taong nakita sa paligid ng bahay ng mga Reyes noong gabing nawala sila. Ikaw ba iyon? Sandaling tumigil si Nestor bago sumagot. Wala akong alam, wala akong nakita. Kung may nangyari man, hindi ko narinig. Ako'y natutulog lang. Ngunit habang sinasabi niya ito, napansin ng isa sa mga investigador ang kanyang kanang kamay. Paulit-ulit itong kumikibot, tila ba pinipigil ang panginginig. Ang kanyang daliri sa gitna, nangingik at naninigas, parang may sariling buhay. May relasyon ba kayo ni Ramon Villanueva? Muling tanong ng isa. Tumingin si Nestor nga matagal kay Alvarado at saka ngumisi ng malamlam. Si Ramon,
Bata pa yan nang unang lumapit sa akin, nang hihiram ng mga gamit panghinang. Wala akong masamang tinik sa kanya, pero hindi ko alam ang sinasabi niyo. Tahimik ang silid, tanging patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Ngunit sa katahimikan, ramdam ng lahat ang tensyon. Hindi nagsisinungaling ang mga mata ni Nestor, ngunit hindi rin ito nagkukuwento ng buong katotohanan. Umalis ang mga investigador na bitbit ang mas maraming tanong kaysa sagot. Walang sapat na ebidensya para siya ihulihin, wala ring testigo na maaaring magpatunay. Ngunit sa kanilang puso, may isang pakiramdam na hindi matanggal. Ang matandang ito, tahimik man, ay may tinatagong kasaysayan, at habang sila'y papalayo, napansin nila mula sa bintana ang matandang Nestor na nakamasid pa rin sa kanila, hawak ang kanyang nanginginig na kamay. Isang titik na malamig, isang titik na parang nagsasabing, "O, may alam ako, pero hindi nyo ito kailanman mapapatunayan." Habang patuloy na iniimbestigahan si Nestor Salazar, nanatili pa ring nakakulong si Ramon Villanueva sa maliit na selda ng presinto. Tahimik siya, halos walang kibo, at tanging ang kanyang malamig na tingin lamang ang laging bumubungad sa mga bantay. Ngunit isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, natagpuang wala ng buhay si Ramon. Nakahandusay siya sa sahig ng selda, may dugo sa kanyang bibig, at kagat ang sariling dila hanggang sa tuluyan siyang mawalan ang hininga. Naguluhan ang lahat. Suicide ba ito o may kamay ngang iba? Walang nakitang bakas ng pananakit mula sa labas, ngunit malinaw, si Ramon ay pinili o pinilit na manahimik magpakailanman. Subalit ang pinakamalaking pagkabigla ay nang suriin ang kanyang mga gamit. Sa loob ng kanyang sapatos, nakatago ang isang maliit na papel, isinulat gamit ang lapis na halos mabura na. Pinangako kong sasabihin ang lahat, pero ako'y hindi ang huling humawa sa kanila. May isa pang naroon, at hanggang ngayon, malaya pa siya. Nayanig ang buong himpilan. Kung totoo ang isinulat ni Ramon, ibig sabihin hindi pa tapos ang kwento, at ang tunay na salarin o ang kanyang kasabwat ay malayang nakikisalamuha pa rin sa mga tao ng San Isidro. Nang kumalat ang balita sa baryo, marami ang nakahinga ng maluwag, iniisip na tapos na ang bangungot sa pagkamatay ni Ramon. Ngunit sa mga investigador, lalo lamang lumalim ang takot, sapagkat kung may isa pang nasa dilim, baka siya ang tunay na utak ng lahat ng ito. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ramon at sa papel na iniwan niya, unti-unting binalot ang takot ang buong baryo ang San Isidro. Ang 7 bilog na bakal ay hindi na lamang ebidensya ng krimen para sa mga tao, ito'y naging 7 libingan na sumasagisag sa sumpa ng lugar. Tuwing dapi hapon, kapag dumarampi ang malamig na hangin mula sa bukid, iilan ang nagsasabing nakakarinig sila ng mga bulong mula sa hukay kung saan nahukay ang mga kabaong. May mga batang umiiyak sa gabi. Panaginip daw nila'y may mga taong kumakatok sa bintana, nagmamakaawa na palabasin sila. Ang mga matatanda na may paulit-ulit na nagkukrus ng kanilang mga kamay at nagsasabi, "Huwag niyong banggitin ang pangalan ng mga reyes sa gabi, baka bumalik sila." Ang dating masayang baryo ay naging baryo nga katahimikan. Ang mga bata, hindi na pinapayagang maglaro sa kalsada pagdilim. Ang mga tindahan maagang nagsasara. At ang mga tao dumaraan ng mabilis sa harap ng lumang bahay ng mga reyes na ngayoy tila nakamasid sa bawat naglalakad. Sa social media, tinawag itong kaso, ang 7 bakaw na libingan, 7 still graves. Sa bawat post, sa bawat kundong kumakalat, lalong lumalaki ang takot na baka hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat kung totoo ang isinulat ni Ramon, ibig sabihin, ang tunay na salarin ay patuloy na nabubuhay kasama nila nakalalakad sa parehong kalsada, bumibili sa parehong tindahan,
at maaring kumakawi pa sa kanilang mga kapitbahay. Sa puso ang bawat taga San Isidro, may isang tanong na hindi matanggaw. Kung sino man siya, kailan muli siya kikilos? Sa bawat krimen, laging may sala rin. Ngunit sa kasong Pamilyang Reyes, hindi lamang isang nagdala ang biga ang kasalanan. Mayroong kami na humampas gamit ang martilyo. Mayroong nagbalot ng bangkay sa pagaw at nagbaong sa ilalim ng lupa. Ngunit may isa pang uring kasalanan na hindi nakikita ang katahimikang mga nakapaligid. Nung gabing malakas ang ulan, may mga nakarinig ng kakaibang tunog. May nakakita ang liwanag na kumikislap sa likod ng bahay. May nakadama ng kakaibang amoy sa hangin. Ngunit lahat ay nanahimik. Bakit? Dahil sa takot. Dahil sa paniniwalang hindi sila dapat makialam. At dahil sa kulturang matagal nang nakatanim, mas mabuting huwag makisawsaw. Ngunit ang katahimikan ay hindi kawalang malay. Ito ay isang uri ang pakikipagsabuatan. Sa bakasabawa bibig na piniling manahimik, mas lalong lumalakas ang loob ang mga may sala. Kung nung ay may naglakas loob na kumatok, magtanong o tumawa sa mga autoridad, baka hindi umabot ng 9 na taong bago lumabas ang katotohanan. Kung nung ay pinakinggan ang tinig ni Aling Teresa, baka hindi nanatiling nakabaong ang 7 kaluluwa sa ilalim ng lupa. Ang kwentong Pamilyang Reyes ay hindi lamang kwentong isang karumal-duman na krimen. Ito rin ay kwentong kung paano ang isang komunidad sa pamamagitan ang katahimikan ay naging bahaging trahedya. At sa puntong ito, dapat itanong bawat isa, kung ako'y naroon, ano ang gagawin ko? Mananahimik ba ako o hahanap ng lakas ng loob na magsalita para sa katotohanan? Sa lahat ng ebidensya, sa lahat ng pag-amin, at sa lahat ng iniwang pakastila, panagsara ng kasong Pamilyang Reyes, si Ramon Villanueva ay umamin. Siya ay namatay sa loob ng selda. At para sa marami, tapos ng bangungot. Ngunit hindi para sa mga investigador. Hindi para sa mga nakakitang papel na iniwan niya na nagsasabing, ako'y hindi ang huling humawa sa kanila. May isa pang naroon at hanggang ngayon malaya pa siya. Laging bumabalik sa kanilang isip ang imahe ang isang lalaking nakasombrerong magsasaka, pilay ang kaliwang pa, naglalakas sa ulan habang hila ang isang tricycle. Ang taong iyong ay hindi si Ramon. At ang taong iyong ay hindi kailanman nawala sa San Isidro. Si Nestor Salazar, ang matandang kapitbahay na laging tahimik, na may nangkinginig na mga kamay, ang mga matang tila may tinatago. Hanggang ngayon, siya ay nakaupo pa rin sa kanyang lumang bahay, nakamasid sa bawat dumaraan. Walang kaso laban sa kanya. Walang ebidensyang sapat para siya'y ikulong. Ngunit sa bawat titik niya, tila ba may malamig na paalala. Naroon ako. At hindi niyo ako kailanman mahuhuli. Kaya nananatili ang tanong, hindi lamang para sa mga taga San Isidro, kundi para sa bawat nakikinig sa kwentong ito. Kung ang taong may kasalanan ay nakakalaya, kumakain sa parehong tindahan, nakalakad sa parehong daan, at nakikipagkamay sa parehong mga kapitbahay, paano natin malalaman kung kailan muling babalik ang dilim? At sa katahimikang gabi, sa pagitang ihim ng hangin at langit-ngit ng mga dahon, maririnig pa rin ang bulong ang mga nawalan. Hustisya! Hustisya! Ngunit hanggang ngayon, nananatili silang nakabaon sa alaala. At ang anino ng tunay na sala rin hindi kailanman tuluyang nawala.